Sa video na to, pag-uusapan naman natin kung paano natin masusulit yung mga league medals na nakukuha natin sa Clan War League. So tara, simulan na natin to. So ano nga ba yung league medals? So simple lang. Alam naman nating lahat na ang league medals ay nakukuhang rewards sa Clan War League after matapos yung season nito. And yung league medals, pwede natin ito ipambili ng mga items dito sa tinatawag na shop. So punta lang tayo dito sa shop, tapos i-click natin itong tab ng league medals o ng league shop. So makikita natin dito lahat ng mga option na pwede nating mabili. And ano nga ba sa mga to, yung worth it bilhin at hindi worth it bilhin? At nahihirapan ka ba magdesisyon kung saan mo gagamitin ang iyong league medals? Dahil sobrang dami ng option na pagpipilian dito. Meron ditong mga magic items, meron ditong epic equipment, meron din ditong decorations, hero skin, and even yung tinatawag nating scenery, meron din dito. Paano natin susulitin lahat ng mga league medals na nakukuha natin right after ng Clan War League? At dahil dyan, gumawa ako ng mga listahan kung ano ba yung mga dapat nating i-priority at yung mga hindi natin dapat i-priority sa paggamit ng ating league medals na nakukuha sa Clan War League. Gumawa ako ng top 13 list kung saan natin pwedeng gamitin yung ating mga league shop. Depende sa kanyang value. Top 13 yung tinatawag na Golden Elixir. So, hindi mo dapat gastusin dito yung league medals mo. Kasi pwede naman nating makuha yung mga Gold at Elixir sa pag-farm at saka pag-attack sa multiplayer bases, tsaka sa mga Clan War. Bali, napakaraming paraan kung paano natin makukuha yung Gold at Elixir nang hindi natin ginagamit yung ating league medals dito sa league shop. So, hindi ko i-recommend na gastusin mo dito yung league medals mo kasi hindi mo masusulit ang league medals mo na pinaghirapan sa Clan War League. Top 12 yung tinatawag na wall ring. Hindi mo dapat gastusin ang iyong league medals para lang dito sa wall ring. Kagaya lang din siya halos ng gold at elixir na pwede nating ma-farm yung mga resources natin para may upgrade natin yung ating walls nang hindi tayo gumagastos ng league medals. Pwede mo rin naman itong bilhin pero ako na nagsasabi na hindi mo masusulit yung iyong league medals kung dito mo lang siya ipupunta. Lalo pa ngayon, ang dami ng ways kung paano binabypass yung mga walls sa iba't ibang attack strategy ngayon. So kung gusto mo talaga mag-max walls, pinaka the best way pa rin is mag-farm ng mga loots at mga resources instead na gamitin natin yung ating league medals dito sa wall ring. Top 11 yung tinatawag na training potion. Nagkakahalaga ito ng 10 league medals na kung tutuusin, mabibili lang natin ito sa 25 gems o kaya 100 raid medals dun sa trader. So kahit nasabihin natin 10 league medals lang yung halaga nito sa league shop, malaking bagay pa rin yun. Pwede tayong magkaroon ng training potion nang hindi natin ginagamit yung ating league medals. Top 10 yung tinatawag na resource potion. Pwede naman natin magamit yung ating league medals dito. Pero gaya na sabi ko, pwede tayong magkaroon ng mga resources without spending league medals dito sa league shop para dito sa resource potion. So kahit na maliit na amount lang ng league medals yung nagagastos natin, kung may ipon yun, meron pa tayong pwedeng paggamitan para mas masusulit natin itong mga league medals na to. Top 9 naman is yung research potion. Ang halaga nito is 20 league medals. Bali, kung bibili naman natin itong research potion para sa ating laboratory, gagastos tayo ng 100 league medals for 5 pieces ng research potion. Bali, yung 5 araw ng upgrading time ng laboratory, makukuha lang nitong research potion natin ng 5 hours. Ganon din sa tinatawag na builder potion. Ang halaga naman nito is 30 league medals. Kung bibili tayo ng 5 pieces nito, gagastos tayo ng 150 league medals para sa 5 builder potion. Bali, sa isang builder potion, makakatipid tayo ng upgrading time na 10 hours sa isang builder. Kung meron tayong 6 na builder, sa isang builder potion, makakatipid tayo ng upgrading time sa lahat ng buildings. 10 hours times 6 builder equals 60 hours. So, kung meron pa tayong 5 builder potion, imumultiply lang natin. 60 hours times 5 builder potion equals 300 hours yung matitipid natin kung meron tayong 6 na builder sa 5 builder potion sa 150 league medals. So, kung i-divide natin yung 300 hours sa 24 hours o sa isang araw, makukuha natin yung 12 days and 12 hours ng upgrade sa loob lamang ng 5 oras. So, pagkatapos ng mga consumable na to, diretso naman tayo sa tinatawag na decorations. So, sa decoration, para sa akin, bibilin ko lang ito kapag yung talagang wala na akong paglalagyan ng league medals o wala na akong pagbibilan ng league medals. So, para sa akin, hindi siya ganun ka-worth it bilhin. Lalong-lalo na kung bago ka pa lang dito sa Clash of Clans at hindi ka pa naka-max base. So, sa tingin ko, yung mga bumili lang nito is yung mga nag-flex. Kaya nila mag-produce ng big amount ng league medals dahil nasa higher rank sila ng Clan War League. So, kapag mas mataas kasi yung rank natin sa Clan War League, mas malaki yung league medals na makukuha natin. Mas mabilis natin mabibili itong mga decorations na to.
bukod sa hindi ko to nire-recommend na bilhin natin muna sa League Medals, meron pang requirements yung tatlo dito. Gaya nitong the Champion Statue. Kailangan natin makapasok sa Champion League 1. Bali nagkakahalaga ito ng 2,000 League Medals. Isipin mo kung gaano yun kamahal, di ba? Sa amin nga clan, nakakakuha lang kami ng naglalaro lang sa 150 to 180 na League Medals kada season. Dahil nasa Crystal rank kami. So kaya ganun yung amount na nakuha naming League Medals. So kung gusto mo makakuha ng buong League Medal sa buong season, dapat makakuha ka ng total ng 8 stars sa Clan War League. Napansin ko kasi sa mga accounts ko after ng Clan War League, magkakaiba yung mga na-receive naming amount ng League Medals. So kung na-experience mo yon, ibig sabihin hindi natin na-reach yung 8 stars na total sa Clan War League. Bali kung gusto mo mapanood yung ginawa kong video tips about sa Clan War League, lalagay ko yung link sa baba at pwede mo dun panoorin. Bali, yung top 6 sa list ko is yung tinatawag na hero skin at saka scenery dito sa League Shop. Yung mga hero skin po dito nagkakahalaga ng 2,000 League Medals. At yung scenery naman dito nagkakahalaga ng 2,400 League Medals. What? So kung nakaka 180 League Medals kami sa aming clan, bago kami makabili ng mga hero skin sa League Shop, abutin ito ng 11 months mahigit o kulang isang taon bago ka makabili ng isang hero skin sa League Shop. Bali, ganun siya katagal para mabili natin itong mga League skin na to. And worth it ba na bilhin itong mga hero skin na ito? Kung yung scenery naman, kung nakaka 180 League Medals kami sa aming clan, tapos bibilin ko naman yung scenery dito sa League Shop, aabutin kami ng 13 months mahigit or sabihin mo ng 14 months bago ko mabili itong scenery dito sa League Shop. So, ganun siya kahaba. So, bago namin mabili itong 4 na hero skin at saka itong isang scenery dito sa League Shop, aabutin kami ng 5 years mahigit na paglalaro ng Clash of Clans para lang mabili itong mga hero skin na ito. So, worth it ba? I think yung pagbili natin sa mga hero skin na ito is depende siya sa ating perception at saka depende siya sa ating ability na makapag-produce ng League Medals. Pero sa sarili ko opinion, as time goes by, sobrang daming hero skin na lumalabas na mas maganda pa rin dito, hero skin dito sa ating League Shop. So kung gusto natin talaga mabili itong mga hero skin sa League Shop, siguro wala ka na ibang pagkakagastusan ng League Medals mo, kaya mo ito mabibili. So tanong ngayon, worth it ba na bilhin itong mga hero skin ngayon sa League Shop? And para sa akin, sa ngayon, hindi pa siya worth it na bilhin. Kahit may kagandahan itong mga hero skin dito sa League Shop, sa ngayon, hindi ko pa siya i-recommend na bilhin natin, lalong-lalo na kung hindi pa max base ang iyong home village. So, number 5 sa ating listahan, yung tinatawag na epic equipment. So, i-recommend ko lang na bumili ka ng epic equipment dito kung kinakailangan mo tong dalawang epic equipment na ito dito sa League Shop. So, kung hindi mo ito kailangan, wag na wag mo itong bibilin sa League Shop. Pero mas i-recommend ko pa na bilhin mo itong epic equipment na to kumpara dito sa mga tinatawag na League skin. Pero kung meron ka na ng mga epic equipment na to at gusto mong mamili ng ibang epic equipment sa trader, konting tip lang about dito sa mga epic equipment dito sa League Shop. Kung meron ka na nitong Giant Gauntlet o meron ka na nitong Frozen Arrow o kaya gusto mong mamili ng epic equipment na bibilhin mo sa trader, pwede mo itong magawa kung meron kang 750 na League Medals. Pansinin mo dito sa baba, sa Resource Potion, ang halaga niya is 5 League Medals. So kapag yung 5 League Medals na yan, itininda natin yan, nagkakahalaga siyang 10 gems. So meron na tayong conversion ng 750 League Medals. Kapag kinonvert natin siya sa gems, magiging 1,500 gems na siya. So kapag naging 1,500 gems na siya, pwede na tayong bumili ng epic equipment na gusto natin dito sa weekly deals. So ganun lang siya kasimple. Number 4 sa aking list yung tinatawag na Hammer of Spells. So sa lahat ng hammer, ito yung pinakahuli na bibilin ko sa League Medals. Bakit ko nasabi? Kasi para sa akin, pwede natin magamit yung mga spells natin without using the Hammer of Spell. So instead na gamitin ko siya sa Hammer of Spell, pipiliin ko na lang na gamitin yung ating League Medals, tinatawag na Hammer of Fighting. Pang instant upgrade ng mga army natin dito sa laboratory. Top 3 naman sa aking list yung tinatawag na Hammer of Building. Para sa akin, pang magandang paggamitan ng Hammer of Building yung tinatawag na Clan Castle. Meron kasi mga specific level ng Clan Castle na kapag na-upgrade natin ito sa current level ng Town Hall, nagkakaroon ito ng additional housing space sa mga troops, spell at siege machine. So napakalaking tulong nitong Hammer of Building sa ating home village. Top 2 sa aking list yung tinatawag na Hammer of Fighting. Para sa akin, isa to sa pinakasulit gamitan ng League Medals dahil sa laboratory, pwede tayong mag-upgrade dito one at a time lang. Hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayin kagaya sa ating home village na merong 6 builder. Unlike dito sa laboratory, isa-isa lang talaga yung pag-upgrade natin ng mga troops. So kung meron tayong pag-i-spendan ng ating League Medals para maitapos natin yung upgrade ng ating laboratory kaagad, this is the best way para ma-max level natin yung ating mga troops sa laboratory sa mas mabilis at mas sulit na paraan.
dahil nagkakahalaga lang ito ng 120 league medals. And last but not the least, top 1 ko yung tinatawag na Hammer of Heroes. Sobrang haba kasi na upgrading time ng hero from Town Hall 7 to Town Hall 17. So ngayon yung Barbarian King at saka yung Archer Queen nasa level 100 na siya. Tapos meron tayong Minion Prince na nasa level 90. Tapos yung ating Grand Warden level 75. Tapos yung ating Royal Champion nasa level 55 yata yun or 60. So isipin mo na lang kung gaano karaming levels yung kailangan natin bago natin ma-max level yung ating mga hero. So may kamahalan lang siya sa League Medals compared sa ibang Hammer dahil nagkakahalaga ito ng 165 na League Medals. So magiging malaking impact ito sa ating attack strategy, lalong-lalo na kapag complete max heroes yung ginagamit natin sa ating mga attack. Na-experience mo na ba yung uma-attack ka sa war ng wala kang hero? So mas malaki yung impact ng attack strategy natin kapag max level na yung ating mga heroes dito sa Clash of Clans. So sa tulong itong Hammer of Heroes, mabilis nating max level yung ating mga hero. So from top 1 to top 4 ng aking list, para sa akin, ito yung 4 na pinakamahalaga na dapat nating bilhin sa League Medals. Sobrang simple lang ng dahilan kung bakit ito yung top 4 sa list ko na dapat dito natin i-spend yung ating mga League Medals. Una, hindi na natin kailangan mag-farm o mag-loots ng mga resource para makapag-upgrade. Pangalawa, hindi na natin kailangan gumamit ng mga books of upgrade para may-upgrade natin ng instant yung ating mga units. So, ganun siya ka-powerful at ganun siya kasulit dahil dalawa sa pinakamahal na magic items ay katumbas na itong Hammer of Upgrade. Hindi mo na kailangan bumili ng books, hindi mo na kailangan bumili ng runes para makapag-upgrade. Ang kailangan mo lang is one Hammer of Upgrade. Depende sa kailangan mo i-upgrade and may upgrade mo na siya. And sulit na sulit gamitin ito kapag yung upgrading time natin umaabot na siya ng 10 days pataas. Usually nangyayari yun, alam ko, nasa Town Hall 13 pataas. So, sulit na sulit gamitin yung mga Hammer of Upgrades natin dyan. Ngayon, ang tanong mo siguro, paano kung nasa lower Town Hall ka? Tapos yung upgrading time mo, nasa 3 days, 5 days lang, mga ganyan. Tapos maliliit lang yung resources na kailangan. Kailangan ko bang gumamit ito mga Hammer upgrade? Kung gusto mo talaga masulit, gamitin mo siya sa higher level Town Hall. So kung nasa lower Town Hall ka pa, wag mo munang gamitin, ipunin mo muna. Ngayon kapag na-max mo na yung amount niya sa 2,500 na amount na League Medals, doon unti-unti pwede kang magbawas. And after ng Clan War League nyo, mapupuno mo itong capacity niya ulit sa League Medals. Preparation for higher level ng Town Hall. Bali dito na po matatapos yung aking video. And kung pinapanood mo pa rin po ito sa part na to, maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, ay pwede nyo po i-comment sa baba. And I'll try my best para mag-reply po sa inyo isa-isa. At wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.